Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 5. Mga pasahero at motorista stranded sa matinding pagbaha sa Carmen, Davao del Norte. NTFL-CAC was established about 6 years ago in a different context. It is outdated. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ipina-abolish ng United Nations o UN Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan. Coupon kapalit ng ayuda, inialok umano sa ilang barangay sa Davao City kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sinasabing pasimulo ng signature drive ay siniwalat sa pagdinig ng Senado. In fact, magkakaroon ng No to Charter Change Coalition action. Magkakaroon po ng mobilization sa February 25. Mga grupong tutol sa charter change magsasagawa ng pagkilos kontra pag-amyenda sa saligang batas sa February 25. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Stranded ang maraming motorista at mga pasahero matapos ang matinding pagbaha sa National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Samantala, 5 na rin ang naitalang nasawi sa Davao de Oro matapos na matabunan ng lupa dahil sa landslide. Ito ang balita ni MJ Vasquez. Nagmistulang eksena sa isang pelikula ang drone shot na ito nakuha sa Carmen, Davao del Norte. Nagkumpulan ang mga motorista at pasahero na hindi makadaan dahil sa tindi ng baha na kahit ang malalaking sasakyan gaya ng 10-wheeler truck ay hindi makaobra. Problemado ang mga residente at motorista dahil ito ang kalsadang dinaraanan ng mga karatig probinsya papunta ng Davao City. Bunsod ng baha, maraming mga bus ang nagkansela ng biyahe. Isa rin ang bayan ng Carmen sa mga pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng Shearline sa Davao Region. 2 linggo na ang nakararaan, kaya doble pahirap sa mga residenteng hindi pa nakababangon ang mga pagulan na dala naman ng low pressure area. Matinding perwisyo rin sa probinsya ng Davao de Oro ang ilang araw na mga pag-ulan. Kabi-kabila ang mga naitalang mga landslide. Sa bayan ng Mapo, Davao de Oro, tiyempong nakunan ang landslide. Sa kabila nito, may mga residenteng naatimpang panoorin ang pagdausdos ng lupa. Sa bayan ng Mawab, makikita sa kuha na ito ang lawak ng landslide sa bahagi ng barangay Sawangan. Nagkabitak-bitak rin ang mga kalsada dahil sa paglambot ng lupa. Sa bayan ng Maragusan, patay ang 3 residente, kabilang na ang isang 12 taong gulang na dalagita matapos matabunan ng gumuhong lupa. May napaulat ring 2 namatay sa bayan ng New Bataan. Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng iba't ibang rescue group sa probinsya sa paglikas sa mga residente. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 2,000 ang apektado sa Davao de Oro. Sa Davao Oriental, ilang mga lugar ang isolated matapos masira ang kalsada at tulay. Pero ayon kay Davao Oriental Governor Nino Uy, ang ilan sa mga ito ay nasira mula pa ng manalasa ang Bagyong Kabayan. Dahil dito nagpatulong na sa air assets ng Philippine Air Force ang probinsya upang mahatiran ng tulong ang mga na-isolate. Sunod-sunod yung mga pangyayari, humihingi po kami talaga ng tulong dito sa lalawigan ng Davao Oriental because almost everybody, almost all families are affected now here in the province of Davao Oriental. Especially sa sektor ng agrikultura, sa livelihood namin dito, and yung malaking pinsala talaga, yung mga infrastructure facilities namin dito sa probinsya sa Davao Oriental. Sa Davao City, nalubog rin sa baha ang maraming mga lugar. Umabot sa code red o critical level ang Davao River at mga tributary nito at umapaw ang tubig sa mga kabahayan na nasa gilid ng mga ilog. Inabutan na ng lokal na pamahalaan ng relief goods ang mga residenteng lumikas. Nag-set up rin ng LGU donation ng drop-off point sa mga nais tumulong. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nananawagan ngayon si Davao del Norte Representative Alan Duhali sa national government na imbestigahan ang umano'y patuloy na illegal logging sa kanilang lugar. Ito anya ang dahilan kung bakit lalo pang lumalala ang naranasang pagbaha sa Davao del Norte na dulot ng trough o buntot ng low pressure area. Ito ang balita ni JP Nunez. Ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasasakripisyo yung mga tao. Problema ngayon sa Davao Region ang patuloy na illegal logging activity sa matataas na lugar sa rehiyon. Ayon kay Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali, ito ang dahilan kaya mas matindi ang naging pagbaha sa Davao del Norte, bunsod ng pagbuhos ng ulan na dala ng buntot ng low pressure area. Dahil anya sa nauubos ang mga puno, maraming tubig ang bumabagsak sa kanilang lugar na nagiging dahilan ng pagkasira agad ng mga dike na pangharang sa baha. Bunsod nito, nananawagan ang mambabatas sa national government na maimbestigahan ang umano'y illegal na aktibidad. Dapat maimbestigahan ng national government. Yang gupitan, ongoing hanggang ngayon ang illegal logging. Dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha, tila nahintuan niya ang ekonomiya ng Davao del Norte. May mga kalsada ang hindi madadaanan, kaya naman problema rin ang paghahatid ng food packs, tubig at mga relief goods para sa mga evacuee. The whole economy ngayon sa Davao Region, Davao del Norte, talagang huminto dahil sa baha. Kaya kailangan namin ng malaking tulong para ma-rehab yung mga infra at matulungan yung mga nangangailangan nating kababayan. Ayon pa sa kongresista, mayroon ng hindi bababa sa 50 million pesos ang ayudang inilaan ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng baha sa Davao del Norte. Base sa monitoring ng mga otoridad, mayroon ng nasa 100,000 mga pamilya ang apektado doon ng kalamidad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan sa pamahalaan sa United Nations sa UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Nagagamit niya kasi ito para sa red tagging o terror tagging. Samantala, nananatili naman umanong mapanganib ang Pilipinas para sa mga mamamahayag. Ito ang balita ni Dante Amento. NTF-ELCAC was established about 6 years ago in a different context. It is outdated. Outdated o hindi na napapanahon ang mandato ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang anti-insurgency agency ng gobyerno na nabuo sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Ayon kay United Nations o UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Irene Khan, hindi na ito aplikable lalo na nang sabihin ng kasalukuyang administrasyon na bubuksan muli ang peace talks o usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo. Sa kanyang pakikipag-usap-anya sa civil society organizations, ginagamit ang NTF-ELCAC sa red tagging, terror tagging na paraan ng pagtawag sa mga tao o individual bilang taga-suporta o recruiter ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Bagamat iginiit umano ng pamahalaan na hindi pulisiya sa bansa ang red tagging, may patunay na nangyayari ito at mismong mga taong gobyerno ang gumagawa nito. Many of the victims have pointed the fingers at the state agency, the NTF-ELCAC, either as the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the attacks are online and not clearly identifiable. Kaya naman panawagan ito sa gobyerno ay i-abolish o buwagin na ang ahensyang ito. Hindi lang umano nito mareresolba ang issue ng red tagging, kundi magkaroon ng makabagong hakbang para sa pagsusulong ng kapayapaan. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform or platforms with participation of women peacemakers and communities as a genuine whole of nation approach to peace.
Sa kanyang pagbisita sa bansa, sinabi ni Khan na kabilang din sa kanyang natuklasan pagdating sa media freedom at kaligtasan ng mga mamamahayag. Ang pagpatay sa mga kasapi ng media ay isa sa nakakagulat na paraan upang supilin ang karapatan sa pamamahayag. Dagdag pa nito, maraming kaso ng media killing ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. Dahil dito, nananatiling mapanganib umano ang Pilipinas para sa mga mamamahayag. Marami umano sa mga nangyaring karahasan laban sa media practitioners ay noong panahon ng nakaraang administrasyon. According to UNESCO, there are some 81 cases of killings of journalists that remain to be resolved. That is, they have not been investigated, prosecuted. Clearly, much more needs to be done to attack impunity. Violence against journalists and human rights defenders, as we all know, was particularly high during the Duterte administration. Kaugnay ng findings na ito, kabilang din sa rekomendasyon ng UN official na gumawa ng pulisya ang pamahalaan laban sa red tagging. Hiniling din ito na magkaroon ng partikular na definisyon ng red tagging at magkaroon ng batas hinggil dito. I've encouraged the National Human Rights Commission to speed up its work that it is now doing to define red tagging and to propose a legislation. Una nang sinabi ng pamahalaan na may bagong mekanismong ipinatutupad ang kasalukuyang administrasyon para maingatan ang mga mamamahayag sa bansa. May mga nahuli at nakulong na rin sa mga suspect ng media killings at ang iba ay patuloy na nililitis. Inaasahang maglalabas ng kumpletong ulat ang UN Rapporteur kaugnay sa kanyang findings at rekomendasyon matapos ang mahigit 10 araw na pagbisita sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas sa National Security Council Assistant Director General and Spokesperson Jonathan Malaya sa pagpapatupad ng reforma sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang sagot ng NSC official sa ipinapanukala ni Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ng task force. Gayunman, ayon kay ADG Malaya, hindi pa napapanahon sa ngayon ang pag-abolish sa NTF-ELCAC. Paliwanag ng opisyal, ang task force ay game changer ng gobyerno sa paglaban sa communist terrorism. Ikinukonsidera rin ng NSC official na ang suhestyon ni Khan ay preliminary recommendation lamang at ang final recommendation ay ilalabas ilang buwan matapos ang pagbisita niya sa Pilipinas. Hindi sang-ayon si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Samantala, nananawagan din si Galvez at maging si dating Senador Gringo Honasan ng pagkakalsa at tigilan na ang anumang hindi pagkakaintindihan na maaaring magresulta sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tulad ng pananaw ng ilang mga mambabatas, tutol din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ni Secretary Galvez, binigyang diin ito na kapag nagkakaisa ang mga Pilipino, mayroong kapayapaan, pag-unlad at kasaganaan. Subalit kung watak-watak-anya ang mga mamamayan ay mahina, walang pag-unlad at walang kaayusan ang isang bayan. Nanawagan din si Secretary Galvez na iwaksi ang anumang mga hakbang na nagsusulong ng destabilisasyon laban sa bayan na layong ihiwalay ang Mindanao. Muling umapela ang opisyal na bilang mga Pilipino, dapat anyang patuloy nating suportahan ang Marcos administration pagkakabuklod-buklod ng bayan. Ayon pa kay Secretary Galvez, hindi na maaaring bumalik pangmuli ang bansa mula sa pasimulang mga hakbang upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, nanawagan din si dating Senador Gringo Honasan, kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo na at maging mahinahon alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawa at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada. Dito anya pag-uusapan ng apat na Pangulo kung ano ang kanilang mga plano at kung papaano susolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders,
President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. 4 great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among 4 concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Onasa na mabibigyan katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst sa posibleng lumala pa ang sagutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Normal na umanong nangyayari ang mga bangayan ng mga politiko lalo na kapag papalapit ang isang halalan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Oo, simula pa lang yan eh. Posibleng lumala pa ang hindi pagkakaunawaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, nasa panahon na ngayon ng paghahanda sa 2025 midterm elections, kung saan inaasahan na ang pag-ingay o pamamayagpag ng mga politiko. Alam mo noon na election season na tayo eh. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang klaseng gulo, no? Para kay Casiple, simpleng awayan pa lamang ang nangyayari sa ngayon at wala pang umuusbong na mga malinaw na alyansa ng mga partido. Kapag dumating anya ang pagkakataon na may nangyayaring kampihan ng mga political groups sa away nila PBBM at Duterte, dito na umano maaaring lumala ang sitwasyon. Wala pa silang nilalapitan kasi ng ibang puwersa na lumilitaw. At kumbaga, away pa lang yan. Parang media war lang yan eh. Pero, seryoso yan. Ibig sabihin, may mga implikasyon talaga yan. Ayon kay Casiple, maaari itong magkaroon ng implikasyon sa posisyon ng pamahalaan sa isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration, kung saan naninindigan si Pangulong Marcos na hindi maaaring manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Casiple, maaga pa para hatulan ang kahinatnan ng world war nila Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 taon na ang naiulat na nasawi sa matinding pagsabog sa isang gas plant sa Nairobi, Kenya. Pinangangambahang tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. May mga naitala ring nasugatan sa insidente. Ayon sa isang tagapagsalita ng pamahalaan, nagsasagawa ng refill sa gas cylinders nang magkaroon ng sunog. Hindi pa tukoy ng mga otoridad kung ano ang dahilan ng sunog. Ang armadong lalaki ang nang-hostage ng 7 tauhan sa isang plantang pagmamay-ari ng Procter & Gamble sa Northwest Turkey. Bilang protesta muna ito sa nangyayaring gera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Ito ang balita ni Hazel Kaisip. Pagkatapos ng 9 oras na hostage situation, 7 trabahante ang nasagip mula sa isang armadong lalaki sa isang planta sa Northwest Turkey. Nangyari ang insidente sa pabrikang pagmamay-ari ng US company na Procter & Gamble. Hindi empleyado sa planta ang suspect. Subalit batay sa ulat, ang pang-hostage ay bilang protesta sa nangyayaring giyera sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas. Ni-rescue ng Turkish police ang mga biktima matapos na mag-bathroom break umano ang suspect. Batay sa ulat, hindi naman nasaktan o nagtamo ng anumang pinsala sa katawan ang mga hostage. Agad ding inaresto ang gunman kasunod ng rescue operation. Iniimbestigahan pa ng mga opisyal ang insidente. Hazel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpahiwatig si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na matinding tugon ng Estados Unidos laban sa Iran-backed militias. Kasunod ito ng pag-atake ng Houthi rebels sa isa na namang barko sa Red Sea. Ito ang balita ni Region Bolivar. At this point, it's time to take away even more capability than we've taken in the past. Iginiit ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na napapanahon ng gibain ang Iran-backed militias na umatake sa mga puwersa at barko ng Estados Unidos sa Middle East. Nagpahiwatig din ng opisyal na naghahanda na ang Estados Unidos sa matinding hakbang bilang tugon sa pagkasawi ng 3 U.S. service members sa isang drone attack sa Jordan. Ginawa nito ang pahayag sa kauna-unahan nitong press conference simula nung maospital noong January 1 dahil sa komplikasyon sa prostate cancer treatment. So this is a dangerous moment in the Middle East. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region. But we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. And we will respond when we choose, where we choose, and how we choose. Sa kabila ng mga babala, patuloy pa rin ang Houthi rebels ng Yemen sa pag-atake sa mga sasakyan pandagat sa Red Sea. Hindi rin nakapigil dito ang mga ginagawang US strikes. Simula nang sumiklab ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 2023, naglunsad ng pag-atake ang Iranian-backed militant group sa US bases sa Iraq at Syria gamit ang rockets, missile at one-way attack drones. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga guro sa France para hilingin ang mas mataas sa sahod at mas mainam na working conditions. Dagdag pressure ito kay French Education Minister Amélie Oudéa-Castéra na nahaharap sa sari-saring kontrobersya. Ayon sa SNES-FSU Union, tinatayang 47% ng middle at high school teachers ang nakibahagi sa strike araw ng Huwebes, February 1. May plano na ang Pilipinas na bumili ng mga submarine. Ayon kay Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang third phase ng modernization program ng military kung saan nakapaloob ang pagbili ng kauna-unahang submarine ng bansa. Magamit niya ang submarine para proteksyonan ang soberanya ng bansa, partikular na ang West Philippine Sea. Pumapangalawa ang Pilipinas sa may mataas na kaso ng online sexual abuse and exploitation sa mga bata, batay sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon naman sa Philippine National Police Women's and Children Protection Center, hindi malayo na totoo ang datos na ito. Gayunman, posible nilang nangyari ito noong panahon ng pandemya kung saan nakababad sa internet ang mga bata dahil sa online class. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Maring totoo kung saan nila nakuha yung data nila, maring totoo ito. Kasi talaga naman kung titingnan natin yung sa Facebook pa lang, tayo na yata, ang Philippines na yata ang pinakamataas o number 1 sa paggamit ng platform na ito. Naniniwala ang Philippine National Police Women's and Children Protection Center na ang mahabang oras na inilalaan ng mga bata sa internet noong pandemic ang dahilan kaya't pumangalawa ang Pilipinas sa may mataas na kaso ng online sexual exploitation. Ayon kay PNP WCPC Director, Police Brigadier General Portia Manalad, posible kasi aniya nakapagbubukas ang mga bata ng mga website kung saan may mga perpetrators na nag-aabang. Meron din ho kami mga teenager na sila mismo ho, nakakapagbukas sila ng internet and then they found out, ito pala yung paano gagawin, pumapasok sila. May mga nakita kami dito na inoferan sila ng pera, barkada sila, and then they started to give pictures. And then yung pictures na yon, unti-unting sinasabi sa kanila, alisin yung damit. Bagamat wala silang datos ng pagtaas ng kaso ng child exploitation and abuse, kapansin-pansin naman ang pagdami ng operasyon ng WCPC laban sa online sexual exploitation sa mga bata.
Sinabi pa ni Manalad, mayroon silang nakikitang ilang dahilan kung bakit mayroong nabibiktima ng online sexual exploitation. Ang ilan aniya sa mga ito ay mismong mga magulang pa ang nag-uudyok sa anak at pangangailangan sa pera. Una is yung akala nila, kumbaga hindi kasalanan o walang mawawala sa bata kung hindi naman nahahawakan. So kung ito ay online, hindi naman naabuso yung kanyang anak. Siguro yung kulang sa awareness. Pangalawa yung availability or yung walang limitation doon sa paggamit ng internet. Marami din kaming narinig na ito ay madaling pera. So ang perpetrator natin, yung kumbaga yung end natin ng transaction is yung nasa ibang bansa. Dollars ang binabayad sa kanila. So mas madali nga naman pag kakitaan yung mga ganitong transaction o ganitong activity. Babala ng WCPC sa mga magulang, maaari silang makulong kung sila mismo ay nagbubugaw sa kanilang mga anak. Bagamat wala pang naitatalang kaso ng AI-generated child abuse sa bansa, pinayuhan ng PNP WCPC ang mga magulang na bantayang mabuti ang paggamit ng gadget ng mga anak at silipin ang mga website na binubuksan ng mga ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang atay o liver ay isang importanteng bahagi ng katawan ng tao kaya dapat itong nating pangalagaan. Isa sa peligro sa kalusugan ang sobrang pag-inom ng alak na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng peklat sa atay o ang tinatawag na liver cirrhosis. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang liver cirrhosis po ay isang sakit sa atay na usually progression siya ng mga peklat o kaya scarring, no? Progression meaning pwede siya mag-umpisa sa minimal and then eventually magiging grabe. Ang liver ay napakahalagang organ ng ating katawan. Bukod sa linininis nito ang ating dugo, tumutulong din ito upang matunaw ang mga pagkain o iniinom natin. Kaya't ang sobrang pag-inom ng nakalalasing na alak ay isa lang sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng peklat sa atay at nasisira ang function ng liver na nagiging liver cirrhosis. Mga alcoholism, mga mahilig uminom ng alak, tapos hindi po nababantayan yung atay. Pwede rin mga drug-induced, mga nakukuha sa mga dami ng gamot na iniinom na pwede palang hindi nila alam na damage na pala yung liver nila. Kaya't laging payo ng mga doktor na magkaroon ng healthy lifestyle habits upang mapanatili ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. For prevention, kailangan po laging may regular check-ups sa doktor ninyo. Vaccination, yes, that's also an important thing, no? Exercise, and very important po ang weight loss for those who are overweight and obese. Tapos alcohol cessation, siyempre. Yung mga umiinom po, sana kung pwede, tumigil na. Alamin ang iba pang detalye ukol sa liver cirrhosis. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling dumipensa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa alegasyon ng retired cop at self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na si Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng Oplan Tukhang noong alkalde pa lamang ito ng Davao City. Ayon sa senador, handa siyang ipaputol ang kanyang leeg kung mapatutunayan ni Las Cañas na si VP Sara ang pasimuno ng Tukhang. Binatikos din ni Senator De La Rosa ang anyay pabago-bagong pahayag ni Las Cañas. Tingin ng senador gustong idawit ni Las Cañas ang lahat ng mga Duterte at diversionary move lamang umano ito ng mga nasa likod ng People's Initiative. Isang lang masasabi ko dyan. Sinasabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya Tukhang. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran yan. Putol ako ng liig. Ngayon, putulan niyo kong liig kung kasama si BP Sara dyan. Ha? Yan. Kaya nga, ang hirap dito, yung kanyang statement, ano ba yan? Depende sa
sinong nagbabayad. Muling ibinalik ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 800,000 beneficiaries na tinanggal sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakumpirma sa ginawang validation ng kagawaran na mahihirap pa rin at kailangan tulungan ng mga ito. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Meron tayong 793,414 na talagang masasabi kong na-save natin, no? Na talagang ni-reactivate natin, ibinalik natin kasi nakikita natin na marami pa po silang vulnerabilities. Marami sa ating mga kababayan ang naghihintay na maibalik sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil hindi na kayang matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng Social Welfare and Development Indicator o SWIDI, na-validate nila ng maayos kung sino-sino ang dapat ibalik sa programa upang muling matulungan. Maglalabing 2 taon nang kasali ang pamilya ni Cristina Yucos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Aniya, nakapagtapos na din ang isa niyang anak sa tulong ng 4Ps. Yung panganay kong anak, graduate na ng grade 12. Tapos yung isa kong anak susunod ulit. Pumasok ulit yung 2 kong anak na elementary. Na-i-add sila para kapalit sa graduate. Ang anak ni Cristina na si Micaela, 3 taon nang nagtatrabaho bilang isang call center agent. Aniyang malaking tulong sa kanila ang mapasama sila sa 4Ps. Sa 4Ps po, natapos ko po yung senior high ko kasi nagagamit ko po siya for allowance, pangbili ng mga projects, tapos baon po, ganun. Tapos yun, nakagraduate naman po ako sa help ng nabibigay na 4Ps sa amin nung nag-aaral pa po ako. Ngunit kahit nakatapos na pag-aaral ang isa niyang anak at may trabaho na, ayon kay Cristina, ang asawa lang niya ang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Kaya kulang na kulang aniya na pagkasahin ang 600 pesos na arawang sahod nito para pag-aralin ang natitira pang 4 na nag-aaral na anak nila. Kaya nananawagan ito sa DSWD dahil mag-iisang taon na silang hindi nakakatanggap ng payout. Nakahinto nga yung payout namin dahil halos 1 taon na sa March kami hindi nakakakuha. 1 taon na kaming validate lang ng validate. Ayon naman kay Director Gemma Gabuya, marami ang hininto at naalis na sa programa dahil sa regular na monitoring at validation ng kagawaran. Kaya isang malaking policy shift na gamitin po ang Social Welfare and Development Indicators bilang isang batayan, kung talaga po ay mananatili ang ating mga beneficiaries sa programa or mag-i-exit from the program. Nasa 1.2 million household naman ang inaasahan ng DSWD na magtatapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ngayong 2024. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umakyat pa sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa sunog ng pabrika ng paputok sa Cabuyao, Laguna mula sa inisyal na bilang na 2 kahapon. Batay sa ulat ng Police Regional Office 4A, kinilala ang mga biktima na sina John Ronald Gonzales, Marvin Lamela Ocom, Ricardo Olik-Olik at si Bebot Raimundo. Nasawi ang 2 pang mga biktima sa ospital na pinagdalhan sa kanila. Ipinananawagan naman ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain sa mga ospital sa siyudad, mapapribado o pampubliko man na lapatan ng kaukulang medical assistance ng iba pang biktima. Sasagutin anya ng pamahalaang lungsod ang magiging gastos sa gabutan ng mga ito. Negatibo na sa African Swine Fever ang 3 bayan sa Occidental Mindoro. Ito ay base sa latest analysis ng blood samples ng mga baboy mula sa mga bayan ng San Jose, Santa Cruz at Rizal. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ang pag-usuri ay ginawa matapos magsagawa ng meat inspection checkpoint at quarantine ang lalawigan ng Occidental Mindoro kasunod ng pagkakaroon ng ASF outbreak sa 3 bayan. Tinaguriang small but mighty. Diyan nakilala ang Mini Cooper dahil sa stylish, innovative at minimalist looks nito. Tampok ngayong linggo sa Manibela ang Mini 3-door at isang powerful sports car, ang Lotus Evora GT430.
Ito ang balita ni Brian Evangelista. Mahigit 6 na dekada na ang iconic Mini Cooper at wala pa ring kupas ang taglay nitong ganda. So dito sa meron tayo ngayon, ang pinaka-highlight ko is the comfort nung ride and at the same time, yung go-kart feel pa rin ng sasakyan. So yun talaga yung pinaka-essence of driving a Mini. That's why talagang driver's car, everyday car, easy to park. Makakasama natin ang actor at car enthusiast na si Jorel Ramirez para sa Manibela Test Drive. For entertainment purposes, yung touchscreen ng Mini Cooper is Android ready or and Apple Android Car, support. Yes, and Apple CarPlay ready na rin. So, meaning pwede tayong mag-install or may pre-installed na to ng mga Spotify, yung mga third-party apps? Actually, pag kinonect natin through Apple CarPlay or yung Android, so lalabas na. So, kung gusto mo mag-Spotify, Waze, or anything na nandun sa phone mo, so lalabas na siya dyan. Pwede na natin gamitin. Mapapanood din ang isa pang pangmalakasang sports car, ang Lotus Evora GT430. Bakit nga ba umabot ng mahigit 15 million pesos ang Lotus sports car na ito? Alamin ang mga special features nito ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 na umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela Facebook page at UNTV News and Rescue YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mga Dabawenyo naman ang humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay ng mga umano'y bayaran para sa pirmahan sa People's Initiative. Dito, ilang mga kapitan ng barangay ang tumistigo laban sa mga lumapit umano sa kanila para magpapirma sa mga residente kapalit ng bayad at ayuda. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano yung mga bagong naisiwalat ng mga resource person diyan sa Davao City sa ikalawang pagdinig kaugnay ditong signature drive sa People's Initiative? Meron bang natumbok na mga politiko na kasangkot dito? June, kabilang nangariyan yung ilan sa mga isinuwalat nung ilang barangay officials na humarap sa pagdinig na pagkakasangkot dito sa isang party list. At hindi lang yan, June, ito rin nung isa sa mga naisiwalat yung paggamit ng coupons o claim stub kapalit ng pangako na ayuda. June, mahigit 12 ng residente mula sa iba't ibang bahagi ng Davao ang personal na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng umano'y bayaran sa People's Initiative. Ang ilang mga opisyal ng Tagum City via online tumestigo matapos bigong makadalo dahil sa baha bunsod ng sama ng panahon. Ayon kay Davao del Norte Governor Ed Humahib, maging ang sangguniang kabataan o SK official, inuutusan din umano ng mga barangay na magpapirma sa mga kabataan. Ayon naman kay Vice Mayor Alan Rellion, maging sa City Hall may kautusan umano na ipinapakalat na kailangan pumirma sa People's Initiative. Sa opisina, nagsabi yung aking administrative officer na mayroong advisory ang Office of the City Mayor na itong signature campaign ng People's Initiative. In fact, yung naipresenta ni Governor Edwin Humahib sa slides kanina, galing po sa aking opisina yon. All offices are required to submit the document regarding signature campaign on the proposal amendment to Article 17 of the 1987 Constitution. Ang initial response ko po dito na tika muna bago magpirmahan, we should be transparent, and sabi ko, we will wait for the office of the mayor to call.
June, itinuro naman ng ilang punong barangay ang mga nagpakilala umanong coordinators ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List na nasa likod umano ng pagpapapirma kapalit ng pangakong ayuda. Ang isa, 4,000 piso umano ang alok sa mga tauhan ng barangay kapalit ng 250 signatures. Ilang barangay captain naman ang nagpakilalang PBA Party List coordinators ang tumestigo sa pamimigay ng iba't ibang klase ng coupon na magsisilbi umanong claim stub para sa mga pumirma na pinangakuan ng ayuda. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. Sino ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bentarya po. Itong si Bentarya, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Tingin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa baka baliktad ang nangyayari at ang liderato umano ng Kamara ang humihingi ng suporta mula sa grupong pirma para sa People's Initiative. June, natapos na yung ikalawang pagdinig ng Senate panel dito nga sa issue sa People's Initiative at natanong natin sa Senator Amy Marcos kung magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Ang sinasabi niya ay kailangan dumalod yung pinasabpina na si Attorney Anthony Abado, isang Attorney Anthony Abado. Ito yung sinasabi, June, na nakapangalan doon sa mga signature forms na unang ipinakalat doon sa mga barabarangay. Ang huling balita, June, sa impormasyon ng Senate panel ay nasa ibang bansa. Itong si Attorney Anthony Abad at nag-email sa opisina ni Senator Marcos at sinabi nga na wala siya dito sa Pilipinas. Antabayan natin, June, kung kailan makakadalo itong si Attorney Anthony Abad at kung kailan susunod na didinggin ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation itong issue sa People's Initiative. At yun muna ang update mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, June. Harleen, nabanggit ba ng mga resource person kung sino sa PBA party list ang involved? Pinangalanan ba? June, meron silang mga binanggit na coordinators na lumapit sa kanila. At yung isa sa mga common denominator ng mga nabanggit mula sa mga barangay officials ay si Representative Biggs Nograles. Ngayon, June, sinisikap ng UNTV News na makakuha ng response o ng pahayag mula kay Representative Nograles kaugnay nitong mga alegasyon laban sa kanya at maging doon sa mismong PBA party list kaugnay ng People's Initiative, June. Kanina may mga resource person din from Tagum City. Bukod sa Tagum City, meron pa bang mga ibang bayan na malapit sa Davao City na naimbitahan sa pagdinig? June, kanina meron ding mga resource persons mula sa Cagayan de Oro ang humarap sa pagdinig at dun sa nauna, June, meron ding mga taga-Bukidnon. So iba't ibang mga lugar sa Mindanao yung mga nakatanggap ng ganitong mga offer mula sa iba't ibang party list at may mga ibang sinasabi, June, na mula nga doon sa mga ibang city officials. Doon sa CDO, June, merong humarap kanina na resource person na unang pinasapinan ni Senator Ronald de la Rosa, yung grupong Change Philippines. Ito isang non-government organization na sinabi nung mga naunang nag-testify mula Bukidnon na sila raw yung nagpasimuno o nag-alok sa kanila na mag-ikot-ikot at mag-gather ng pirma para sa People's Initiative. Kanina, June, nilinaw nila na sila'y non-government organization at wala umano silang ibang pinagkukuhanan ng pera kundi mula doon sa kanilang grupo at wala silang ibang intensyon o wala ding mga ibang nag-uutos sa kanila kundi ito'y kanilang inisyatibo bilang isang non-government organization, June. Alright, maraming salamat. Harleen Delgado, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Determinado ang ilang grupo na tutulan ang charter change at upang iparating ang kanilang maigting na pagkontra sa plano, magsasagawa sila ng kilos protesta sa February 25. Giit ng Makabayan Black lawmakers, hindi napapanahon ang pag-amyenda sa saligang batas dahil sa maraming suliraning kinakaharap ang bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos.
In fact, magkakaroon ng No to Charter Change Coalition action. Magkakaroon po ng mobilization sa February 25, kaya inaanunsyo na po namin ito na ang pagsasama-sama ng iba't ibang No to Chacha coalition, No to Chacha organizations ay magsasama-sama sa araw na ito. Patuloy na nananawagan ng Makabayan Bloc lawmakers na tigilan na ang mga hakbang upang isulong ang pag-amyenda sa saligang batas, lalo na ang kontrobersyal na People's Initiative Campaign na nabahira ng aligasyon ng panunuhol at paggamit sa pondo ng bayan. Ayon sa mga ito, nakatakda sa February 25 ang isang pagkilos laban sa charter change o Chacha. Bago ito, magkakaroon ng iba pang pagkilos ang mga grupong tutol sa pag-amyenda sa saligang batas. Sa gitna ito ng mga suliraning kinakaharap ng bansa. Kailangan talagang harapin ngayon ng ating administrasyon ng Kongreso yung mga pressing issues ng ating mga kababayan dahil nakita naman natin na the list of their priority ang ating mga kababayan itong Chacha o yung pagbabago ng ating konstitusyon na kami ang posisyon talaga natin ay basura na at harapin yung usapin ng inflation. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara bunsod ng kontrobersyal na People's Initiative Campaign. Naglunsad din ang investigasyon ng Senado kaugnay nito. Samantala, bahagya namang humupa ang bangayan nang ihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sisimulan na ng subcommittee sa Senado sa susunod na linggo ang pagdinig kaugnay ng Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Welcome ito sa Kamara at nagpahayag ng kahandaang i-adapt ito oras na aprubahan at i-transmit sa kanila ng Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasara ang ilang kalsada sa Baguio City bukas upang bigyan daan ng grand opening parade ng Panabenga Festival 2024. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang atmosphere dyan ngayon? Marami na bang mga tao o mga bisita sa lungsod? Yes, Monica, patuloy ngayon ang pagdating ng mga bisita maakyat dito sa City of Pines para nga masaksihan bukas ang grand opening ng Panagbenga Festival 2024. Maraming lansangan ang isasara sa Baguio City bukas para sa opisyal na pagbubukas ng Panagbenga of Flower Festival. Sa abiso ng Traffic Enforcement Bureau ng Baguio City Police Office, sarado ang malaking bahagi ng Panagbenga Park South Drive bukas para bigyang daan ang grand opening parade ng Flower Festival o mas kilala sa Panagbenga Festival. Apektado rin ang pagsasara mula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang military cut-off hanggang Lower Session Road, Harrison Road, Jose Abad Santos hanggang Athletic Bowl. Mula alauna ng madaling araw naman hanggang alas 2 ng hapon ay sarado ang Teachers Camp South Drive Junction hanggang Panagbenga Park. Gagamitin kasi ang nasabing mga kalsada ng mga kalahok sa street dancing parade. Babawalan din ang mga sasakyan na pumasok sa Shape Center Mall area mula alas 5 ng umaga sa dalawang nabanggit na petsa hanggat hindi natatapos ang mga aktibidad. Samantala, bida naman sa pagdiriwang ng Panagbenga ang Panagbenga Escapes Landscaping Competitions. Karamihan sa mga makikitang mga nagagandahan at makukulay na bulaklak ay ang succulent, bonsai, azalea, camellia, anthurium, pitonia at iba pa. Ilan lang yan sa mga makikita ngayon sa Panagbenga Escapes Landscaping Competition sa Melvin Jones Grandstand. Sa 11 contenders na nakilahok ngayong taon, agaw atensyon ang entry ni Ate Gay na 4 na taon nang sumasali sa landscaping competition. Karamihan sa kanila ay ibinase ang kanilang disenyo sa makulay na kultura ng Cordillera. Ginamitan niya ito ng mga halamang Cordillera at Baguio lamang na matatagpuan, gaya na lamang ng azalea, boxwood at iba pa. Napakaganda po kasi parang makikita po natin yung pagkakaisa na parang
kahit ano man po yung, kumbaga yung mga nangyari this past days, parang this past years, ganun, meron pa rin nakikita po natin yung pag-unlad po ng Baguio City and pagkakaisa po ng mga tao dito. So inaabangan po talaga namin yung pa-float dito ng yearly. Tapos yung mga artista, syempre hindi po mawawala yun. Eksakto naman, yung naiwan na allotted area sa akin ay si Tatang. So no choice kundi Cordilleran Garden ang ilalabas. Bakit po? Then, yun naman ang essence ng Panagbengan. Cordilleran Garden usually. Bukod sa sightseeing, maaaring ding mamili ng mga halaman ang mga plantito at plantita. Ang price range nagkakahalaga ng 100 piso pataas depende sa klase ng halamang bibilhin. Bukas, February 3 sa araw ng Sabado, ang grand opening parade and program. Monica, tampok dito ang mga performances ng 6 na elementary schools para sa elimination round ng street dancing at drum and lyre competition. Ang tema ng Panagbunga ngayong taon ay Celebrating Traditions, Embracing Innovation. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Bida ang galing ng Pinoy hip-hop sa ginanap na big night ng Filipino music scene, ang 9th Wish Music Awards. Pero kung na-miss nyo ang gabing ito, sama-sama natin panoorin at balikan ang digital streaming ng isang gabi ng pagdiriwang at pagkilala ng original Filipino music sa official YouTube channel ng Wish 1075. Ito ang balita ni Gladys Tuwag. Binalot ng makatindig balahibong performance ni rap star ang The Big Dome. Talagang pinaghandaan. Pinag-isipan ang konsepto at nagmistulang concert feels ang bungad ng production number nito sa big night ng original Filipino music, ang 9th Wish Music Awards. Ika nga never disappoints. Yan ang pinatunayan at ipinakita ni Flo G sa pagbandila sa galing ng Pinoy hip-hop sa pamamagitan ng kanyang performance. Isa to kasi sa gusto ko ipaglaban palagi na we exist. Pero ngayon, sobrang saya kasi yung recognition nila sa hip-hop. Hindi ko masabi na okay lang kasi special na Tapos yung nag-combine pa yung Wish at yung Spotify Kalye X, talagang binibigay nila lahat ng pwedeng ibigay. Nag-team up ang Wish 1075 at Spotify sa isang proyekto para ibida ang Pinoy hip-hop at suportahan at ipagdiwang ang galing ng Filipino passionate hip-hop artist, ang Kalye X. Sa katunayan, ang proyektong ito ay nagsimula na ring umarangkada sa Luzon, Visayas at Mindanao noong nakaraang taon. Tinawag itong Kalye X dahil sa mga kalye pa umano unang nagsimula at umusbong ang hip-hop. Spotify, Kalye X at Wish, dahil sa platform nyo, maraming mga kagaya ko na nagkaroon ng tamang path yung buhay. Maraming salamat. Sana marami pang kagaya ko ang mabigyan nyo ng makonsinti nyo sa mga gusto nila kasi ako talaga aminado ako, sobrang gusto ko ng ginagawa ko. Married to the game tayo na hindi natin to iiwan hanggat kaya, hanggat nasa akin pa yung last na binibigay ng taas. Tuloy-tuloy ito. Pero kung na-miss nyo ang prestigious event na ito, now is your chance to catch up. Dahil sa darating na linggo, February 4, mapapanood na ang digital streaming ng 9th Wish Music Awards. Kung saan muling nagtipon-tipon ang mga local acts sa iba't ibang genre para sa isang gabi ng pagdiriwang at pagkilala ng original Filipino music. Dinomina ng SB19 ang awards night matapos manalo sa iba't ibang kategorya. Maraming salamat po syempre. Yan po ay naman utang na loob po namin sa lahat ng naniniwala talaga, syempre sa 18 at sa mga nakikinig sa amin at sa mga patuloy na naniniwala sa musika namin. Sa totoo lang po, napakalaking tulong ng syempre Wish 1075.
alam niyo sa lahat ng artist, hindi lang sa amin, pero isa kami sa mga artists na nabigyan ng oportunidad para mas syempre ma-share pa yung mga kanta namin, musika namin. Big winner din si Flo G matapos itanghal bilang Wish Artist of the Year, Wish Hip Hop Song of the Year, at Spotify Kalye Artist of the Year. Itinanghal naman bilang KDR Icon of Excellence si Mr. Martin Yavera dahil sa kanyang timeless classics. Wish has gone full circle and it's really shown the world our Filipino talents through the gazillion views on YouTube, and it's really changed the music world and it's really kept OPM alive. Kilalanin ang iba pang winners at mamangha sa mga inihandang performances ng inyong paboritong OPM artist sa 9th Wish Music Awards digital streaming. Mapapanood alas 7 ng gabi sa official YouTube channel ng Wish 1075. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, uy, February na ha. Ano ba ang mga inaabangan nyo kapag February? Pero bago yan, alamin natin, bakit ba tinawag na February ang February? Saan nanggaling ang pangalan na yan? Ang February po ay nagmula sa salitang Latin na februm, nang ibig sabihin ay paglilinis o purification. Ang buwan ng Pebrero ay ipinangalan sa isang Roman festival na tinatawag na Februa, isang spring cleaning festival. Hindi po gaya ng ibang mga buwan na ipinangalan sa mga Roman at Greek gods, ang February ay galing sa pangalan po ng isang festival. Ang buwan ng Pebrero ang nag-iisang buwan na may leap year. Nangyayari ito kada 4 na taon kung kaya't nagkakaroon ng 29th day kapag Pebrero. Gaya ngayong taong 2024, meron tayong leap year. Kaya kung titingnan nyo po sa inyong kalendaryo, meron tayong February 29. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi. Gusto neta uwi ang nakasulat. Gusto neta umuwi ng uwi na. Nung prompter nang sulat niya. May punto rin naman dahil Biyernes ngayon, o baka may mauwi ng probinsya. Oo. Mga kausi, kauwi na ba kayo ngayon? Ito po ang komentaryo ni Estrella Rombano. Sabi niya, sino kaya ang may-ari ng mga illegal logging? Doon yun sa may Davao del Norte, no? May mga pagbaha doon. Sige. Sabi naman ni James Gutierrez, ito sa Chachang usapin naman, no to Chacha, no to Mindanao separation. Hindi naman po saan to. Online sexual abuse, sabi naman po ni ni Sonito Vargas Channel, nakakabahala ang impluwensya ng online sexual exploitation lalo na sa mga bata. Wala ba talagang magagawa ang gobyerno na mapigilan ang mga ito? Nagtatanong po siya. At sa usapin naman ng mga 4Ps na natanggal siguro tapos naibalik. Sabi ni Samson Cava, bakit ang social pension para sa mga senior citizens ay wala nang naririnig? Last year, sabi ng National Center, mag-uumpisa ngayon 2024. Lahat ng concerned, tahimik na. Natabunan. Yan, shoutout po sa ating po mga kausi na sina Jimmy Magdayaw Onayan Jr., si Renato Estojero at si John Saminado. Gayon din po kay Bobby Jose, Norma Romero, Fernandez at Horlan Oraa. Yan. Ito naman po, simula po sa Lunes, February 5, magasanib pwersa na po ang dalawa sa mga programa ng UNTV News sa umaga na UNTV News Worldwide at Hataw Balita Pilipinas upang maghatid ng mga may init na balita sa loob at labas ng bansa. Manggigising, magbibigay ng mga nagbabagang impormasyon at mga humahataw na balita sa umaga, ang Hataw Balita Ngayon.
Lunes hanggang Biyernes, alas 5 po hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang po sa nag-iisang public service channel, UNTV News and Rescue. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa itong balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:19 na nagsasabi, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksi. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend.